So nung ako'y linapitan para magsalita, sabi ko, hindi naman niyo ako ini-interview. Ano naman sasabihin ko dito? Diba? Ako po'y sanay sa kampanya, ako po'y madalas nasa likod. Pero nagkausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministro ko. Ngayon, guguluhan ko sila. Kaya po ako'y gulat na gulat. Nung ako'y pumasok, sabi ko parang dumadagongdong ang lugar. Ito yung ating pag-uusapan. Matindi po ito. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa ito. Sila ba ay talagang totoong kakampi? Sila ba'y nagmamalasakit sa kanilang amo at sa kanilang kaibigan o kung anumang relasyon meron sa kanila? Alam mo talagang hindi mo malaman talaga kung sino ang papaniwala at hindi. Pero ako, dahil ito po aking channel, Mike Abe Opinions, YouTube and Facebook page, bibigyan ko po ng analysis at opinion. Nabalitaan ba nyo yung proclamation rally ni Apollo Kibuloy na nakakulong ngayon? Alam naman natin may mga iba't ibang kaso siya. Maraming speaker doon, mga politiko. Pero ang isa po sa aking pinag-interesan dyan, at ako'y nagulat, hindi ko nga alam kung siya ba'y nagmamalasakit o ano bang klaseng relasyon meron sa kanila. Pati yung SMNI na pag-aaral ni Kibuloy, inilaglag si Kibuloy. Ang isa ko sa tinutukoy ko na hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa yun. Alam niyo, ang pribadong pag-uusap, hindi isinasa publiko. Maliban lang kung merong go signal, yung ini-interview mo, yung kausap mo, na sige, ilabas mo yan, i-public mo yan, okay lang. Pero pag walang sinabing ganoon, mananatiling pribadong usapan yun. Hindi dapat nire-reveal yun, lalo na sa isang kandidato sa national position. Okay? So may idea na kayo. Ang tinutukoy ko po itong kalagayan ni Kibuloy na nakakulong ngayon dahil sa qualified human trafficking, unbailable offense diyan sa Pasig, at saka yung kaso diyan sa RTC Quezon City sa di umano'y sexual harassment. Ito pong si Malo Tiquia. Kilala niyo si Malo Tiquia? Yung papakilalang vlogger, political analyst, at kung ano-ano. Marami siyang sinasabi na parang napakagaling niya. Pero ito yung kinagulat ko. Ito, paparinig ko sa inyo, sana makuha natin. Paparinig ko muna sa inyo bago ko bigyan po ng analysis at opinion kung ano ho ang dating. Handali, tingnan natin kung sana makuha natin. Yung audio lang, papakita ko. Ito, papakita ko yung paparinig ko sa inyo yung audio at bahala na kayo. Si Malo Tiquia po ito. Meron siyang pinagyayabang dito, pinagmamalaki na kanyang ginawa. Nakausap daw niya si Kibuloy. At yung pinag-usapan nila, pribadong usapan, kung ano man, inireveal niya sa rally at sa publiko. Napakalaking pagkakamali. Damis na damis po ito. Dali, pakinggan natin Ano naman sasabihin ko dito? Ayan, Diba? Sasalita, ako po'y sanay sa kampanya. Sasalita siya sa rally. Ako po'y madalas nasa likod. Pero nagkausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministro ko. Ngayon, guguluhan ko sila. Kaya po ako'y... Ayan, Kita nyo? Nagpalakpakan pa yung mga member. Alam nyo, sa kasaysayan po ng politika sa Pilipinas, ako po ay pasintabi na, hindi ko pagyabang. Real talk lang. Mahigit na po akong 3 dekada sa broadcast bilang mamamahayag, bilang investigative reporting, pampolitika, anumang balitaan dyan, pinagdaanan ko na po. At ngayon ay 4 na taon na ako dito sa pagiging political vlogger. Okay? Ngayong buwan ng Pebrero. Alam nyo, wala pong nananalong kandidato sa national position pag ang agenda ay panggugulo, pag ang agenda ay pagre-rebelde or paghihigante. Kasi yung sinabi ni Malo Tiquia yan. Tinanong daw niya, bakit ka tumakbo? Sabi niya, nagkausap silang dalawa. Bakit ka tumakbo, Kibuloy? Yun ang sabi. Ginulo daw yung buhay niya
Ginulo daw yung ministro niya. Kaya manggugulo siya at guguluhin niya. Sinong guguluhin niya? Ang gobyerno? Ibig sabihin, gusto niya maging senador para magrebelde laban sa gobyerno? Gusto niya maging senador para balikan ang gobyerno? Gusto niya maging senador para guluhin ang gobyerno? Yan ba yung kailangan ng mamamayang Pilipino? Mabigat. Again, naulit ko. Sa kasaysayan ng politika, wala pong nanalong national position na ang agenda ay manggulo or maghigante. Bakit siya maghihigante kung sa gobyerno? Hindi naman kasalanan ng gobyerno kung bakit siya nakulong. Ang complainant before RTC Regional Trial Court ng Pasig, before Regional Trial Court ng Quezon City, ay civilian na di umano ay naging biktima niya sa kung ano-anong mga kaso. So, hindi kasalanan ng gobyerno yon. Yung complainant ay nagreklamo. Siya ang inireklamo. Ang ginawa lang ng gobyerno, ipinatupad yung court order, warrant of arrest, na ginamit ng PNP para hulihin si Kibuloy sa Davao. Ang tagal nga niyang pinaghahanap. Naging pugante na nga ang turing sa kanya ng Pangulong Marcos. Yung paghahanap sa kanya ng pulis, ng gobyerno, dahil sa court order, yung ba ang kanyang paghihigantihan? Yung ba ang kanyang gagawin? Dahil lang kaya si gustong maging senador para guluhin? Ang alinaw na sinasabi ni Malu eh. Ang sabi raw sa kanya, ginuloan nila ang buhay ko, ginulo na ang ministro ko, guguluhin ko sila. Ano yon? Anong klaseng agenda yon? Hindi yun pang national, hindi yun pang bayan, hindi yung panggugulo ang solusyon sa kahirapan. National security, tungkol sa ekonomiya, tungkol sa West Philippine Sea, at marami pang national issue ng ating bansa. Di ba? So, sa aking pong opinion at analysis tungkol dito, hindi ko alam kung bakit ginawa ni Malu yan. At hindi ko rin alam bakit pinayagan ng SMNI. Kasi inilive pa ng SMNI yung rally. At ipinost pa nila doon sa kailang social media na yun talaga ang sinabi ni Malu at yun ang sinabi ni Kibuloy. So mismong yung, sa aking opinion, yung SMNI na pag-aari ni Kibuloy at si Malu Tikia ang siyang sumira at nakakasira kay Kibuloy. Opinion ko po yun. Kasi hindi mo dapat isopubliko ang pribadong usapan. Hindi nyo dapat inilabas sa publiko, hindi dapat inilabas ng SMNI at ni Malu sa publiko ang ganong usapan kasi nakakasira yon kay Kibuloy. Sinong butanteng Pilipino sa buong mundo nasusuportaan na ang agenda ay manggugulo pala at gaganti at maghihiganti? Hindi po yan pang-national o pang-mamamayang Pilipino. Yan ay personal na agenda. Paghihiganti, pagre-rebelde, or panggugulo ang dating no. Abay kung talagang gulo di ba? May pagkasedisyon yun May pagka-rebellion. Sino sasama dyan? Kayo lang yun. So again, hindi ko alam kung itong SMNI ay alam ang ginagawa. Mukhang hindi nila alam ang ginagawa. Hindi ko alam kung itong si Malu ay tunay na kaibigan ni Kibuloy. Hindi. Ako, tinuturing ko pa rin, hanggang ngayon, kaibigan ko si Kibuloy. Kahit ayaw niya akong kaibigan. Dahil naghiwalay na kami noong 2022. Pero dito sa kanyang kalagayang ito, dito kawawa si Kibuloy. Inuulit ko, kawawa si Kibuloy kung hindi niya inapruban at kung hindi naman niya sinabi, o Malu, yung ating pinag-usapan, ilabas mo sa publiko para malaman ng publiko. Ayan, alam problema dyan si Malu at si Kibuloy. Pero, kung hindi naman sinabi ni Kibuloy na ilabas mo yan, pero inilabas ng SMNI at saka ni Malu Tikia, damage yan. Matinding damage yan. Alam niyo, isa pa ito sa aking analysis. Opinion. Kung sa ngayon ay merong mga undecided na mga botante kung ibuboto nila ba o hindi si Kibuloy. Pero narinig itong balitang ito, nabasa itong balitang ito, narinig sa SMNI, narinig dun sa rally nila at live pa yan sa kanila. Sa tingin ninyo, magdi-decide yung botante na undecided na iboto si Kibuloy?
palagay ko, automatic magde-decide yung mga undecided voters na hindi na nila ibuboto. Bakit? Kasi nga, ang kanya palang agenda ay maghigante lang. Manggulo. Aba, hindi kailangan ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino ang isang senador na manggugulo. Pagod na nga tayo sa mga politikong pangsarili ang galaw. Nanggugulo lang. Kasiksipan lang sa gobyerno. Or ang kanilang pinaglalaban ay isang pamilya o political party lang. Tapos dadagdag pa yung ganitong klaseng bagong politiko na galing sa relihiyong papasok sa politika kahit nakakulong. O di ba? Kaya kayong mga taga-SMNI, kayo ba talaga ay may pagmamahal kay Kibuloy? Dasal kayo ng dasal, parang ganon. Nakikita ko nung araw yan hanggang ngayon. Abay doon po sa sinabi ni Malo, nagpalakpakan pa at nagsigawan pa eh. Hindi niya naintindihan, napakalaking kasiraan noon kay Kibuloy bilang kandidatong nasyonal. Kasi kung sinabi niya, gusto kong tumakbo para makatulong ako sa ekonomiya, seguridad, katatagan, katahimikan ng bansa, yun ang magandang balita. Eh hindi. Ano ba sinabi ni Malo? Ha? Gusto lang daw manggulo ni Pastor Kibuloy. Manggugulo lang daw. Dali, pwede ba natin i-replay ulit? Parang nawala na yata. Hindi nila kasama si Ayan, sandali. Ayan, palakpakan pa. So nung ako'y linapitan para magsalita, sabi ko hindi naman ni Pastor Kibuloy. At naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministro ko. Ngayon, guguluhan ko sila. Ayan, oh. Kaya po ako'y Ayan, oh, nagpapalakpakan at nagsisigawan pa. Ultimo yung audience ng kanilang rally, hindi nila alam, masama ang dating ng speech ni Malo. Ine-expose niya yung pribadong usapan nila ni Kibuloy. Pribado man o pampublikong usapan, damage pa rin. Kasi hindi yan ang dapat marinig ng butanteng Pilipino. Hindi natin kailangan na ang gustong maging senador, ang agenda ay manggulo, maghigante. Uulitin ko, bakit siya maghihigante? Kung sa gobyerno siya maghihigante, sa palagay niya kasalanan ng gobyerno kaya siya nakulong? No. Kaya siya nakulong dahil may complainant na kanyang membro sa di umano'y kanyang ginawa. Kaya siya nakulong kasi mayroong court order, warrant of arrest. Kaya siya inaresto kasi may warrant of arrest. At yun ay trabaho ng pulis at ng gobyerno, ipatupad ang court order, warrant of arrest. O sinong pagre-rebeldehin niya? Sino kanyang paghihinggitahan? Sino kanyang guguluhin? Ang gobyerno dahil nakulong siya? Aba, mag-focus na lang sana siya doon sa kanyang kaso dahil doon ang labanan sa korte. Pero dahil, pumasok na siya sa politika, tapos meron pang malutikiya na ang tingin ko sumobra ang daldal. Sumobra ang kasipsipan kay Kibuloy, akala nakatulong. Pinagbigyan na nga siyang makausap siya kahit sabi niya nakakulong, nakausap niya eh. Pero yung pinag-usapan, hindi yung kailangang ilabas. Kung nag-iisip si Malo na ang kanyang na makaibigan niya si Kibuloy at pribadong usapan yon, hindi niya dapat ilabas yun. Pero bakit inilabas? Nagpapabida siya? O bida ka ngayon, Malo, pero kasiraan ni Kibuloy ang ginawa mo. Bida ka ngayon dahil pinag-uusapan. Pero hindi ka pala pwedeng pagkatiwalaan. Kapag pribadong usapan, inilalabas mo. Kahit damage, makakasira doon sa taong kausap mo. So damage kay Malo ito, damage din kay Kibuloy, damage sa mga membro, damage sa SMNI. Kasi yung SMNI, inilabas ito live at inulit pa doon sa kanyang social media platform nila. Ipinost pa nila. Wow! Sabagay, hindi naman ako nagtataka sa mga ginawang yan. Dahil mukhang ang tingin ko kay Pastor, kulang siya ng political advisor at media advisor. Kasi ang feeling niya, siya yung hari. Siya yung tama lagi sa lahat ng oras. Siya ang masusunod sa dapat na mangyari. Yan ang pagkakilala ko sa kanya. Ay, di yan. Ngayon, wala naman personalan na ito. Isa lang ho ito. Inuulit ko. Kaibigan ko pa rin na itinuturing si Kibuloy. Kaya kung tinatalakay ito, kung bukas ang kaisipan nyo, dapat tanggapin nyo constructive itong paliwanag na ito. Dahil ito hindi ito batikos kay Kibuloy.
Dahil hindi naman kailangan batikusin pa si Kibuloy dahil nakakulong na. Bahala na siya sa kanyang kaso. Ito ay sinasabi ko kasi damage sa kanya ang ginagawa nung nakapaligid sa kanya. Nakakala ng SMNI nakatulong sa publicity, nakatulong at makakakuha ng boto, yung ginawa nilang yan at ginawa ni Malo. Hindi. Hindi ganun ang mga botanteng Pilipino. Hindi gusto ng mga Pilipino, botante man o hindi, na ang maging politiko sa national position ay maghihiganti lang. Sawang-sawa na tayo sa mga politikong pangsarili ang galaw. Ang gusto natin ay yung politiko, pag senador ka ng Republika ng Pilipinas. Hindi ka senador ng iisang pamilya. Hindi ka senador ng isang political party. Hindi ka dapat senador dahil sa sarili mo lang. O dahil magre-rebelde ka. O dahil magugulo ka. Hindi yan kailangan ng taong bayan. Kahit anong posisyon, mga konsihal, mayor, vice mayor, gobernador, bokal, congressman, party list, at senador. Kahit pa pangulo, kahit pangalawang pangulo. Pag ang agenda ay hindi pangbayan, hindi yan karapat-dapat suportahan sa eleksyon. Kaya inuulit ko, yung mga undecided voters para kay Kibuloy, malamang nag-decide na ang kanilang desisyon. Hindi na iboto si Kibuloy kasi ang agenda pala niya ay manggugulo lang. Mabigat yan. Kaya huwag kayong magalit sa akin ng mga followers ni Kibuloy o mga DDS o mga vlogger na nasa kampo niya, marami rin dyan sarado ang isip. Basta lang makapag-vlog kahit na suntok sa buwan ng mga topic, pasintabi na. Doon kayo magalit sa SMNI. Doon kayo magalit kay Malo kasi sila ang nagpakalat ng balitang ito. Ipinapaliwanag ko lang ang masamang implication, ang masamang dating kay Kibuloy, ang masamang dating sa SMNI, ang masamang ginawa nila na akala nila magandang publicity, akala nila makakatulong. Nagpalakpakan yung mga tao sa maling publicity. Nagpalakpakan ng mga tao sa maling pagkaka-reveal, pagkaka-expose ng private conversation o private na pag-uusap. Ako naniniwala kung pinagbigyan si Malo ni Kibuloy na siya kausapin. Hindi ako naniniwalang pumayag si Kibuloy na kailang pag-usapan ay isa publiko. Alam niyo bakit? 15 years ako sa kanya. Marami kaming pinag-usapan niya na pribadong buhay. Siya pa yung nagsasabi, oh Mike, atin lang ito, huwag mo nang ilabas. Totoo yan, lagi siyang may ganun. Lagi niya sinasabi yun. Oh Mike, ito, atin lang ito. Alam ko yun. Oh Mike, ito, pwede mong ilabas. Oh Mike, ito, ganito, ganito. Ganyan si Kibuloy. 15 years ko siyang nakakausap eh. So kaya nga tinatanong ko, sa tingin ba ninyo, itong sinabi ni Malo, ito'y merong approval kay Kibuloy. Kung ito'y pinayagan ni Kibuloy at sinabi ni Kibuloy, sige Malo, yung ating pag-usapan, ilabas mo. So walang problema si Malo dyan. Walang problema sa Malo kung order ni Pastor Kibuloy o i-expose mo yung ating pinag-usapan. Pero kung hindi, at walang sinabi si Kibuloy na, o Malo, huwag mo ilabas yan, o kaya huwag mong, atin lang ito. Violation yan sa privacy ng isang tao. Delikado po yan. Ako ang aking halimbawa lang, yung aking 15 years na karanasan bilang personal naging kaibigan ni Kibuloy ng mga panahon yun. Marami kami pinag-uusapan, pampolitika, business, personal, lahat-lahat na sa kung saan-saan kami nakikita. Marami kami pinag-uusapan, sinasabi sa akin, bahala ka na, pwede mong ilabas yan. O ito, huwag mo itong, atin lang ito. Pribadong usapan ito. Mga ganon. Ganon naman talaga kahit kaninong tao eh. Kahit kaibigan natin, kahit magulang, kahit kapatid, kahit anumang relasyon, may mga kwentuhan niya na pwede mong sabihin sa iba. Pero laging merong sasabihin yung kausap mo, o atin lang ito. Huwag mong ilabas ito. Kasi alam niya, kasiraan sa kanya. Kaya tanungin niyo si Malo, inutusan ba ni Kibuloy siya na ilabas na gano'n? Na siya kaya tatakbo? Eh dahil sinira daw yung kanyang pagkatao, sinira daw siya, sinira yung ministro, kaya manggugulo siya. Wow! Very damaging. Talagang napakatindi ng damage na, napakatindi po yan. Tanong nyo sa mga political advisor at media practitioner na na-involve sa public relation, PR practitioner at saka political advisor. Hindi sila matutuwa at hindi sila sasang-ayon sa ginawa ni Malo. Kung inaproba naman ni Kibuloy yan, hindi rin matutuwa at hindi rin tama ang dating sa mga political analyst at mga public relation practitioner
dahil hindi po yan makakatulong sa personalidad ng isang tao na tumatakbo sa national position o kahit sa local. Kasi ang pagpunta sa gobyerno hindi paghihiganti. Ang pagpunta sa gobyerno hindi daan para manggulo. Pag nagpunta ka sa gobyerno, public servant ka. Maglilingkod ka sa bayan. Dahil ikaw ipapasweldohin ng bayan, pera ng bayan ang gagastusin mo, kaya dapat ang priority, maglingkod sa bayan. Gumawa ng mabuti para sa bayan. Pero kung pupunta ka sa gobyerno, pasusweldohin ka ng gobyerno, kagastos ka ng pera ng gobyerno, tapos ang agenda mo pala, magbabawi ka, manggugulo ka, dahil ang piling mo, ginulo ka, manggugulo ka rin. Wow! Hindi yan katanggap-tanggap sa mga Pilipinong nagbabayad ng buwis. Yan po yung masamang implication. Napakasama. Kaya ako paulit-ulit ako, hindi maganda yung nangyari at kanilang ginawa. Uulitin ko, ang SMNI at si Malo Tikia ang nagpakalat nito. Sila ang sumira sa sarili nila. Sila ang sumisira kay Kibuloy. At yung mga nagpapalakpakan sa maling publicity ito, hindi nila alam ang ginagawa nila. Akala ko ba anak sila ng Diyos? Meron pa nga sinabi dyan na siya daw pinatakbo ng Diyos. Eh, diba, yun ang paniniwala niya. Okay na yun, bahala na siya doon. Kung ano man ang kanyang sabihin, personal. Pero itong iso na ginawa ni Malo. By the way, si Malo, hindi ko kilalang personal. At wala namang personalan dito. Ha? Pero dito sa nangyaring ito, tulad ng sinabi ko, paninindigan ko, malaking kasiraan. Kayong mga supporters, followers ni Kibuloy, ang mga member ni Kibuloy, kung saan man kayo nandoon, bago kayo magalit sa akin, pakinggan nyo mabuti ang explanation. Pakinggan nyo mabuti ang tinaantapi ko rito. Maliban lang kung sarado ang isip nyo, na akala nyo magandang publicity yung sinabi ni Malo. Hindi po, ulitin nyo itong video ito. Kasiraan yan kay Kibuloy. Kasi ang gobyerno ay hindi dapat maghawak sa gobyerno ang kahit sino kung ang agenda ay manggugulo or maghihiganti. Hindi yan katanggap-tanggap. Pag nagpunta ka sa gobyerno, maglilingkod ka sa mamamayang Pilipino. Di ba? Napakalinaw po nun. Di ba? Jolly ng France, gandang umaga po. Good morning. Norma Gahilonya, salamat po. Sige, Margie Geraldison, Historion, sa Facebook yan. Miss Long Hair, Miss Long Hair, salamat. Engs Acosta, Hil Gami, salamat po. Okay, so, paki-like po ninyo, paki-share po ninyo itong video ito, at nang malaman nila ng ating mga kabayan sa buong mundo ano ito. Okay, ulitin ko kaibigan ko, tinuturing ko si Kibuloy. Kaibigan ko pa rin niya, kahit may problema siyang ganyan. Pero ito hong aking pagtatalakay na ito, iso lang po ito. At ako'y nagsasabi lang ng totoo na hindi nakatulong sa kanya ang ilan sa nakapaligid sa kanya. Tinutukoy ko nga yung SMNI si Malo kasi sila naglabas nito. Pinagmalaki pa Inilabas ni Malo doon sa kanyang social media account. Inilabas ng SMNI sa kanilang mga social media account. Maliban doon sa kanilang live coverage ng proclamation. Napakatinding. Hindi ko alam. Hindi rin nila alam ang kanilang ginagawa. Akala nila good publicity. Magkonsulta kayo sa mga media practitioner na totoong media. Magkonsulta kayo sa mga political analyst na totoong political analyst. Sasabihin sa inyo totoo. At itong aking sinabi, tiniskas ngayon, hindi nalalayo. Doon sasabihin sa inyo sa mga matitinong media at matitinong political analyst na sasang-ayon sa akin dahil mali talaga yung i-expose yung ganyan. Hindi yan makakakuha ng boto. Hindi yan makakatulong kay Kibuloy. Please like and share. Okay? So, ayun na nga, lumabas na nga ang pinakadahilan ni Kibulo kung bakit siya kakandidato bilang senador. Kasi marami po talagang nagtataka, kahit nga ako nagtataka, kakandidato si Kibulok na senador? Aba, grabe ang mga kaso nito. Hindi ba niya alam na maraming tao ang may ayaw sa kanya? Walang gaanong sumusuporta sa kanya, kundi ang kanya lamang mga kulto. Diba? Kaya po, kumbaga ngayon, sa sinabi na ito ni Malutikya, maliwanag na sa ating lahat, diba? Manggugulo lamang etong si Kibulok. Kasi nga, ang nasa isip niya, ginulo ng gobyerno ang buhay niya. Hindi niya matanggap na
Kaya nagulo ang buhay niya kasi meron siyang ginawang kasalanan sa mga tao. 'Di ba? Yung mga pastoral niya binubulog niya gabi-gabi. Iba-ibang pastoral gabi-gabi ang binubulog. O yung iba pinapahiram pa sa mga kaibigan. O tapos merong mga pinapalimos sa iba't ibang bansa. Dito sa ating bansa Pilipinas may pinapalimos. 'Di ba? Kaya po talagang etong si Kibulok, kayang-kaya nitong kumandidato. Eto si Malutik, ewan ko dito, tanga yata din 'to eh. Alam niyo nanonood ako diyan eh sa mga ano niyan, sa mga video niyan yung tungkol sa mga history at mga family kumbaga yung pinagmulan ng pamilya ng mga bayani. Nanonood ako diyan. Tingin ko matalino si Malutik pero tanga. Kasi nga po saka nakakita nung susuporta ka sa isang tao, kababaeng mong tao, susuporta ka sa isang inaakusahan ng pambubulog sa mga pastoral. 'Di ba? Nilalabag niya ang karapatan ng mga babae. At hindi lamang isang babae, napakaraming babae. Bata, matanda, nagrereklamo laban kay Kibulok. 'Di ba? Kaya etong nakapagtataka, bakit sinusuportahan? Sabi nga ni Malutik, ako nga pinatawag ako nagulat nga, pinatawag ako Alam naman nating lahat 'yan. Alam ka naman magbubunga nga ka dyan sa harapan ng mga kulto ni Kibulok. Wala kang matatanggap na kapalit. Diba? Huwag na tayo maglukan. Alam natin lahat yan. Diba? Hindi yan kikilos, hindi yan gagawin yan ni Malutikya kung walang kapalit. Kaya alam niyo po, hindi nakagulat-gulat din kung makapaggawa si Kibulok ng nationwide na kick-off rally. Actually, hindi naman talaga nationwide at hindi naman buong Pilipinas ang kanyang nasakop o kanyang nahawakan dahil ilan lang naman ang mga Pilipino na sumusuporta diyan. Siyempre, pagmumukhain lang marami. Pagmumukhain lang na maraming sumusuporta. May kick-off rally pa. Pero ilan lang namang lugar at hindi naman talaga mauulit na yan. Kasi ito lang kung talagang maraming taga-suporta si Kibulok at gusto niya makita ng taong bayan na napakarami niyang miyembro, napakaraming sumusuporta sa kanya, bakit hindi yung kanyang stadium o ang kanyang arena doon sa Davao City niya ginawa o ginanap ang kanyang kick-off rally? Alam niyo kung bakit hindi niya doon ginawa sa Davao City? Kasi nga makikita natin na hindi niya kayang punuin yun. Hindi katulad ng Inari Center, ilang libo lang ang laman yan. Doon sa sinasabing pinakamalaking arena, dyan sa Davao City. Naku po, hindi kayang punuin ni Kibulok. Nakita natin kung gaano kakonte ang sumusuporta kay Kibulok doon sa Davao City. Ultimo mga taga Davao City, nabubuisit kay Kibulok noong pinaganap siya ng ating mga kapulisan ni General Torre at ayaw niyan lumabas kasi napeperwisyo ultimo ang mga taga Davaoeños. Mga Davaoeños, mga taga Davao City napeperwisyo. Kaya alam niyo po, hindi naman nakakagulat yun. Diba? Isa si Kibulok sa pinakamayamang pastor dito sa buong Pilipinas, baka nga pati sa buong mundo. Maraming talagang asset yan. At kayang-kaya talaga niyang kumandidatong senador. Gano lang umubo siya ng 1 bilyon para maging senador. Pero ang tanong, gugustuhin ba ng taong bayan na magkaroon ng senador na nakakulong dahil sa kaso ng kalaswaan, pambubulog? Napakarami pong matinding kaso nito. 'Di ba? Kaya naku, human trafficking, sus Mariosep. Gugustuhin ba ng mga Pilipino 'yan? 'Di ba? Kaya maaaring kaya talagang kumandidato, pero ang tanong, kaya bang manalo? 'Di ba? Kaya ikaw, Malutikya, wag mo na sabing nagugulat ka. Alam natin bilyonaryo si Kibulok. Hindi 'to maghihirap kahit kumandidato tong senador. Kayang-kaya nitong gastusan ang pagiging kandidato. Pero ang tanong, kaya ba niyang manalo? 'Di ba? Yung kick-off rally nila na yan. Nakita na natin kung gaano sila kakonti do sa Liwasang Bonifacio. Sa Inari Center, 'di ba? Yun na yun. Hindi na madadagdagan yun. Yun na yun. Kaya nga nakakatuwa din, ito rin ang pagkakataon na makikita natin kung gaano ba talaga karami ang sinasabi ni Kibulok na kanyang mga miyembro. Kasi ang sabi niya,
ang kanyang miyembro ay nasa 8 milyon. 7 hanggang 8 milyon ang miyembro daw niya. Pagpalagay mo na lang ang kalahati dyan, botante. Di meron na siyang sure ball na 4 na milyon na boto. Ang mga DDEBs. Ilang milyon daw ang DDEBs? 32 milyon daw ang mga DDEBs. Di 36 million ang makukuha ang boto ni Kibulok. Napakarami. Hindi lang to pang senador, pang presidente na to. 'Di ba? Kaya alam niyo po, hindi pala wag, sakyan niyo ang kahibangan ni Kibulok. Sakyan niyo. 'Di ba? Kasi kahit naman maging presidente pa yan, kahit naman maging senador yan, hindi mo makakalaya yan. Hindi naman makakalaya yan sa bigat ng mga ebidensya laban sa kanya. Sa bigat ng mga kaso niya, hindi kayang lumabas ni Kibulok sa kulungan. Himala na lang ang makakapagpalaya sa kanya. Kaya lang, 'di ba, ultimo nga siya, yung sinasabi niyang kaloob daw ng Diyos, Ama, ang kanyang pagkandidato. Doon natin nalaman na sinungaling talaga si Kibulok at hindi niya talaga nakakausap ang Ama. Wala siyang pintuan sa langit, wala siyang kwarto sa langit, at hindi totoo yung doorknob na ginto. Bakit? Kasi ang dahilan nga lang niya kaya siya kumakandidato o kakandidato ngayong 2025 election ay dahil para maghigante, para manggulo. Kasi daw ginulo daw ang buhay niya, pero hindi po yan totoo. Walang nanggulo ng buhay niya. Nabuking ang mga katarantaduhan niya. Ngayon, ang gusto niya, huwag siyang pakialamanan. Di ba yun ang pinaglalaban nila? Hiwalay ang simbahan sa estado. Pero, di ba, kapag meron nang nagrereklamo sa tao ng simbahan, kailangan na itong aksyonan ng gobyerno. Ano yung gusto ba ni Kibulok? Baka pag ito maging senador, kapag ang isang pastor ng halay, pag ang isang pastor nagnakaw, pag ang isang pastor gumawa ng masama, lumabag sa batas, bawal parusahan. Baka yan po ang ipasang batas ni Kibulok. Delikado. Kaya po, kahit po bilyong-bilyong piso pa ubusin ni Kibulok, kahit bumili pa yan ng boto, malabo pong manalo dahil ayaw po ng mga Pilipino sa mga manyakol na katulad ni Kibulok. Ayaw ng mga tao sa Duterte, ayaw ng mga tao kay Kibulok. Kaya po talagang ang last option na lang ni Digong ay gurgurin ang 15 senador para manalo ang kanyang mga kandidato. Pero ang tanong, paano kung 12-0? Tapos paano kung kuwari 12-0 na ang nangunguna sa 2025 election sa bilangan? Paano kung ang pang number 13 si Kiko Pangilinan, o pang 14 si Bam Aquino, o pang 15 si Franz Castro? Ilang pang senador ang kailangan nilang gurgurin para makaupo sila? Baka 24 yung kailangan nilang gurgure para makapwesto sila. Paano? Ang dami pang mga senatoriables na karapat-dapat katulad nila Luke Espiritu. Magaling din yan. Katulad nitong iba pang si Heidi Mendoza. Napakaraming mga deserving po na mga kumakandidatong senador bukod kay Kibulok. Kaya po, malabong makalusot, malabong manalo ang isang manyakol na talaga namang sumusuporta din sa isang manyakol na si Mang Kanor ng Malacanang noon na si Digong. So yun lamang po, maraming salamat. Wag na wag nyo pong iboboto yung mga tukmol na yan, Nako, delikado po tayo mga Pilipino. Delikado po tayo dyan kay Kibulok, baka papalimusin tayo nyan. Yun lamang po. Thank you sa video ng ating tropa pips na si Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Support nyo po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.